Pinagpatuloy mo. Pinatuloy ba? Oo. Ito na po mga kaibigan, sinimula na po ang pag-aalay ng aking motor. Ayan po, maraming salamat Papa Mel sa binigay mo sa akin na rim. Ayan, ang aking rim talagang warak na po. Ayan po, ang sabi ni Kuya ay maliit daw yung butas ng yung lagayan ng mga rayos. Kaya ang ginawa niya muna ngayon ay nilakihan niya ang butas. Ayan po mga kaibigan, panoorin na po natin ang kanyang mga ginagawa. Si Kuya ay, ang pangalan niya ay si Tatay Tino. Siya po ay laking Cebu at 1980 pa lang ay ginawa na po niya itong trabaho na to. At hindi po natin akalain na magiging trabaho niya to dahil umaangal na po siya noon dahil napakahirap po itong trabaho na to sa pag-a-align ng mga rayos na to. Minsan daw, sa unang trabaho niya, umabot na siya ng 5 oras. Isa ngayon, sisiw na lang po sa kanya. At sa loob ng 30 minutes ay ito po ay tapos na. Napakabilis na po niya magtrabaho, napakaayos pa. At ito po ang nakakagulat sa kanya dahil hindi niya akalain na nakapag-align po siya ng 1,000 cc. Ika nga, ang sabi niya, wala po daw gumagawa na ganun. Sa kanya lang daw nagpapagawa, galing pa ng Cebu. Napakasipag po ni tatay. Ang dami po siyang mga customer na galing Blumentritt, Divisoria. Yung mga kuliglig po, no? At mga motorcycle. Siya po ang mga gumagawa nun. Ang dami niyo pong suki dito sa area ng Avenida. Ayan po. Sa totoo lang, yung ginagawa niya, wala pa ang LRT1, nandyan na siya. Naabutan daw niya, poste pa lang. Ayan, napakasipag niya. Pero ang sabi niya, medyo kawing daw yung aking rim. Medyo baluktot daw. Pero ginawan pa rin niya ng paraan. Ayan po si Tatay Tino. Ayan, si Malakas. Malaki ang katawan po yan mga kaibigan. Si Tatay Tino. Last year, siya din ang gumawa ng aking rim. Ayan, nakikita nyo, pinupuktok po niya. Dahil ang rim na yan ay medyo tabingi. Hindi siya align. Ayan, pinupuktok po niya. Ang sabi naman niya, bumalik daw sa dati. Ayan, ay napaka-blessed talaga. Napakagaling ni Tatay Tino talaga. Ayan, oh. Tuloy-tuloy na po ang kanyang trabaho. Hindi na po niya mapipigilan. Ayan, may dumarating na isang customer. At gusto pang sumingit sa akin at gustong ipatigil ang aking trabaho. Ayan po, hindi po. At siya po ay nakikiusap kung pwede balikan na lang daw sa loob ng 1 oras. Ayan po, napakabilis ang kanyang, ang kanyang trabaho. Kita nyo naman mga kaibigan, no? At unang salta pa lang niya sa paggagawa ng ganyan, ay umabot siya ng 5 oras. Minsan pa nga raw ay hindi niya matapos ang 5 oras, tinitigilan po ang kanyang taga. Yung pagtatrabaho niya, minsan nagsasawa siya, iniiwanan po niya. Pero ngayon, perfect na po, halos na ang kanyang mga ginagawa. Ayan po, medyo, may nasisilip pa rin siyang bumubukol doon sa rim niyan. Ayan, nakikita niyo, pinupukpok pa rin niya. Ayan po. Isa pa, matigas ka. Ayan. Ayan, binabalik ulit dun sa alignment na yan. Pang-align niya yan. Yung alignment na yan ay nasa 30 years na po sa kanya yan. Talagang pinapasadya pa niya yan, pinapagawa. Halagang 15,000 nung panahon na yon. Grabe, napakamahal na. Pero hanggang ngayon ay napapakilabangan niya ang pang-align na yan. At dito na po siya nagkakaroon ng apo, ang kanyang trabaho. Ayan po mga kaibigan, panoorin po natin hanggang dulo. Tara na! Yung mahirap-hirap din.
balik din. Ay, balik ba? Talagang ikaw lang nakakaalam dyan eh. Yung ibang wala talaga pambili. Sa akin mo rin. Basta gagawin lang yung trabaho, okay na. Ito yung puncher niya, pambutas. Natutunan ko yan ha, ngayon ko lang nalaman yan ha. Oo, ganun lang pala pagbutas eh. Ngayon mga kaibigan, yan po, natapos na po ni Kuya ang pag-a-align, paglalagay ng rayos. At nandito lang po siya sa may avenida, malapit na po talaga siya dito. Kaya po yung LRT. Yun, wako na po. Yun. Papa Mel, kabit na Papa Mel.